Dear IFM, sa pag-ibig, kailangan parating mulat ang mga mata at isip mo. Dapat pinapakita mo na hindi ka madaling lokohin at mas lalong hindi ka madaling palitan. Na para bang pagsisisihan niya kapag nagawa ka niyang saktan at ipagpalit sa iba. Ang ideal, di ba? Pero hindi naman talaga ganoon ang nangyayari sa totoong buhay. Hanggat kaya mong tiisin, magtitiis ka, alang-alang sa pag-ibig. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mildred. Ilang taon na rin akong nakikinig sa inyong programa at nung nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpadala ng sulat sa inyo, sinulit ko na ang pagkakataong iyon. Ako yung tipo ng taong malalim kong magmahal. Ibibigay ang lahat ng meron ako para sa pag-ibig. Kahit ano, gagawin ko. Mapasaya ko lang ang taong mahal ko. Ito babe, ayos na ba tong polo ko ng puti? Ayan, ganyan nga. Bagay na bagay sa'yo yung puti, babe. Ang linis mong tignan. Komportable ka ba? Oo naman, medyo ingat lang dapat kasi puti ito eh. Eh kung maglagay ka pa kaya ng wax sa buhok? Ano sa tingin mo? Maglalagay pa ba ako? Oo. Ay, sige na nga, wag na. Maayos naman na yung buhok mo eh. Okay na yan. Ay, sandali. Sasagutin ko lang yung tawag ha. Ay, si Sonny. Hello? Mamshi, nasan ka na? Ito. Patapos na ako sa pag-aayos. Papunta na kami ni Pablo. Siguraduhin mo lang na isasama mo yung jowa mo, ha? Gusto ko na siyang makilala. Oo nga, ito na. Kasama ko na siya paalis. Basta hintayin mo na lang kami ha. See you later. Bye! Bye! Ang kulit talaga ng baklitang to. Babe, sa tingin mo, ayos lang na suotin ko tong dress na to? Oo naman, mas maputi kang tingnan dyan. Talaga? Hindi na maitim ang kulay na to sa akin? Di naman, bakit? Hindi kasi ako nagsusuot ng ganito dati kasi mas umiitim daw akong tignan. Hindi ah, mas bagay nga sa'yo yung mga ganyan eh. Patingin nga ulit. Oh, maganda naman ah. Ikaw talaga. Buti naman at nagustuhan mo. Nagbunga na rin yung mga ginagawa ko sa balat ko. Buti na lang gumagamit ako ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Tsaka babe, kahit ano namang isuot mo, maganda ka pa rin eh. Sus! Nambola ka pa. Oh, ready na ako. Ayan, very good. Pero babe, sigurado ka ba na ayos lang na sumama ako? Oo naman. Pwede namang magsama ng +1. Tsaka gusto na kitang ipakilala sa mga mamshi ko. Lalo na kay Sonny. Naku, magkakasundo kayong dalawa. Eh, parang nahiya ako eh. Bakit ka naman nahihiya? Ewan ko. Tsaka baka naman hindi ako magustuhan ng mga tao nandun. Lalo na ng best friend mo. Babe, relax ka lang. Hindi naman kita ipapakilala sa kanila kung hindi ako proud sa boyfriend ko, okay? Okay. Ano, tara na? Sige. Mabait at malambing na boyfriend si Pablo. Oo, natural lang na sa mga unang buwan ng relasyon all out pagdating sa pag-ibig. Parating extra sweet at effort at normal lang ang mga ganong bagay. Kahit ilang buwan pa lang kaming magkarelasyon ni Pablo, sobra na akong naging masaya. Pakiramdam ko nga sobrang tagal na naming dalawa dahil kilalang kilala na namin ang isa't isa. Kaya sabi ko noon, hindi man siya magawang tanggapin ang mundong ginagalawan ko, pwes, bubuo na lang ako ng mundo na kaming dalawa lang ng lalaking pinaka-mamahal ko. Ma'am, siya ba ang bongga ng itsura? Blooming na blooming! Of course. Siyempre dapat maganda ako, no? At ipapakilala ko na sa'yo ang dahilan kung bakit blooming na blooming ako. Ay! Mamshi, si Pablo, ang Mr. Right ng buhay ko. Ay, ang bongga din naman ng pagpapakilala. Hi, Mr. Right. Pablo. I'm Sonny, but you can call me Mamshi na lang din. Sige, nasaan ang restroom? Ay, nandun sa dulo. Thank you. Restroom lang ako babe ah. Sige. Babe, basta nandun lang yung table natin ha. Doon ka na lang namin hihintayin. Sige.
So, tama ako, di ba? Ang gwapo ng boyfriend ko, no? Mm. Delikado? Delikado? Bakit naman delikado? Delikado sa dalawang dahilan. Yung mga ganyang itsura, habulin ng mga babae yan. O di kaya babaero. Grabe naman to. Ngayon mo lang siya nakilala, babaero na agad. Anong sinabi mo sa akin kahapon? Magsabi ako ng totoo kapag nakita ko ang jowa mo, di ba? O eto, nagsasabi ako ng totoo. Mukha siyang babaero. Yung parang papaiyakin ka lang. Hindi naman. Ang bait-bait kaya ni Pablo. Alam mo ba na sobrang matyagayan nung maniligaw siya sa akin? Todo effort yan. Mamshi, hindi mo ba alam ang katagang magaling lang sa una? Aba, bakit pa ang kontrabida mo ngayong araw ha? Excuse me, hindi po ako naging kontrabida dahil nagsasabi ako ng totoo. You know me, malakas ang kutob ko at sinasabi ko sa'yo, delikado ka dyan sa Pablo na yan. Ingat-ingat ka. Ay nako, gutom lang yan. Kumain na tayo. Pampasira ka ng mood ngayong gabi. Pasalamat ka, party mo ngayon. Idol, totoo naman talaga na nakakakaba ang kagapuhan ni Pablo. Sa katunayan nga niyan, sa tuwing magkasama kaming dalawa sa mall, maraming babae ang napapalingon sa kanya. Yung iba kinikilig at halatang naiinggit sa akin dahil may mala artista akong boyfriend. Sa likod ng pagiging magandang lalaki ni Pablo, aminado naman siya na may mga nagawa na siyang pagkakamali sa nakaraan. Ilang beses na raw siyang nanloko ng babae noon. Hindi lang niya inamin sa akin nung una dahil natatakot siya na baka maiba raw ang tingin ko sa kanya. Pero ang sabi ko lang sa kanya noon, tanggap ko kung sino siya at ang nakaraan niya. At anuman ang mangyari, pipiliin ko pa ring mahalin siya. Mga idol, hindi nagtagal, inaya akong magpakasal ni Pablo. Hindi man siya kasing ingrande tulad ng mga napapanood natin sa online, pero para sa akin, iyon ang pinaka-romantic na nangyari sa buhay ko. Dahil hindi pa man kami ganoon nagtatagal, ginusto na agad ni Pablo na makasama ako habang buhay. Ay, ito kaya? Ano sa tingin mo? Ang ganda ng design, di ba? Carry lang naman. Pero alam mo kung anong mas maganda. Ano? Ang ipaliwanag mo sa akin kung bakit ilang buwan pa lang kayo ni Pablo ay pumayag ka ng magpasakal. Anong sakal ka dyan? Kasal. Yun na rin yun, no? Tsaka diba, ikaw na rin nagsabi na may history ang jowa mo sa pagiging cheater. Hindi ka man lang ba naaalarma? People change. Cheaters will always be cheaters. Ay, ewan ko sa'yo. At isa pa, lahat ng tao deserved ang second chance. Kahit yung mga taong sobrang nakasakit sa atin, deserve nila yun. Kasi lahat tayo may kakayahang magbago. Ay yes, I agree. Except dyan sa hobby to be mo. Grabe ka naman. Parang sinabi mo naman na hindi tao si Pablo. O bakit? Hindi, di ba? Bakit ba ang init ang dugo mo sa kanya? Hindi naman ako niloko niya. At nagawa niya yun bago pa kami nagkakilala. Give him a chance. No. Ayoko. Alam mo, kung hindi mo siya gusto para sa akin, mahal ko si Pablo, okay? Alam mo naman yun, di ba? Ayan na naman tayo sa mahal-mahal na yan eh. Sige, mahal mo na nga siya. Masaya ka na ngayon. Pero paano kung lolokohin ka niya, ha? Ipagpalit sa iba. Tapos iwan. Mamshi, pag-aasawa na to. Panghabang buhay na to. Hindi niya gagawin yun sa akin. Nangako siya. Ang dali-daling magsabi na hindi ka lolokohin, Mamshi. Pero paano kung mangyari nga ulit? As if naman ganun kadali ang makipaghiwalay. Alam mo ba kung magkano ang annulment? Ang mahal nun. At ang tagal pa ng magiging proseso. Na hindi mo nga alam kung magpapawalang bisa pa o hindi eh. Nakikita mo na ba ang magiging sitwasyon mo? Ayokong isipin yan ngayon. Hindi naman niya ako siguro aayaing magpakasal kung alam niya sa sarili niya na hindi niya ako kayang panindigan. Ay, nako, okay. Sige, suko na ako sa'yo. Ay, gusto mong magpakasal kahit ang dami na niyang ginawa sa'yo? Fine, bahala ka. Basta sinasabi ko sa'yo, mali tong ginagawa mo. Mams, kaya ko ang sarili ko. Kalma, okay? Okay lang ako. At higit sa lahat, masaya ako.
Hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako? O ayan tayo biglang mangongonsensya. Ay nako, sige na. Susuportahan na lang kita kahit ang tanga mong tingnan. Mga idol, marami na talagang may ayaw kay Pablo para sa akin. Pero binaliwala ko silang lahat. Naisip ko kasi na hindi naman sila ang makakasama niya kundi ako. Mahalaga na sa akin na naging tapat si Pablo sa nakaraan niya at nangako na hindi niya gagawin ang mga nagawa niya noon. Ano man ang mangyari, panghahawakan ko ang mga pinangako niya para sa akin. Mga idol, ipinagpatuloy lang namin ni Pablo ang paghahanda para sa nalalapit naming kasal. Pareho kaming masaya at nasasabik para sa araw na yon. Hindi man namin nakuha ang buong suporta ng mga taong nasa paligid namin, pinili pa rin namin ang maging masaya. Umasa ako na magtutuloy-tuloy ang mga magagandang nangyayari sa buhay namin ni Pablo. Hanggang isang araw, nakita ko siya na may kasamang magandang babae. At hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang nakita ko o ang sinasabi ng puso ko. Babe, tanong lang, nasan ka pala kahapon? Mga lunchtime siguro yun? Kahapon? Lunchtime? Nasa bahay. Dito na ako kumain ng lunch para makapagtipid din. Nandito ka lang sa bahay? Oo. Bakit mo tinatanong? Para kasing nakita kita dun sa coffee shop kung nasaan kami ni Sonny kahapon. Tapos parang may kasama kang babae. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Di ba nakaputing t-shirt ka pa nga nun? Tapos yung babae, naka-sleeveless na red na naka-skinny jeans. Ang taas-taas pa nga ng takong niya tapos… Anong pinapalabas mo sa sinasabi mo? Na nambababae ako? Hindi. Nagtatanong lang naman ako. Akala ko ba okay na, Mildred? Ang sabi mo, magpakatotoo lang ako sa'yo. Sinabi ko sa'yo ang nakaraan ko. Ang sabi mo rin, tanggap mo yun dahil nakaraan na. Bakit parang pinag-iinala mo pa ako? Hindi naman sa ganun, babe. Nagtatanong lang naman ako Hindi mo naman kailangan maging guilty kasi may tiwala naman ako sa'yo. Huwag mong sabihin, gawin mo. Ipakita mo sa akin. Hindi yung dadaanin mo ako sa mga salita pero iba naman ang pinapakita mo. Makaalis na nga. Teka, saan ka pupunta? Uwi na lang. Magkakainisan lang tayong dalawa kaya uwi na lang ako. Babe! Bahala ka dyan. Mga idol, nagkaayos din naman kami ni Pablo pagkatapos ng away na yon. Hindi ko man maintindihan ang dahilan kung bakit naging ganun ang reaksyon niya. Iniisip ko na lang na siguro nasaktan siya dahil ang naging dating wala akong katiwa-tiwala sa kanya. Dumaan ang mga araw na parang walang nangyaring pag-aaway sa pagitan naming dalawa ng boyfriend ko. Pero aaminin ko na magmula noon, parang hindi na ako naging komportable pa kay Pablo. Sa tuwing magpapaalam siya na may pupuntahan siya, parati ko nang iniisip na baka may babae siyang kasama. Hanggang isang araw, napatunayan ko ang lahat ng akala ko kay Pablo ay isang malaking kasinungalingan. Nakita ko mismo sa cellphone niya na bukod sa akin, meron din siyang ibang karelasyon. Mamshi, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo, ha? Haharapin mo ba talaga siya? Di ba dapat si Pablo muna ang dapat mong kausapin? Tapos makakarinig na naman ako ng mga kasinungalingan. Mabobola na naman niya ako. Maniniwala naman na ako sa lahat ng sasabihin niya kaso… Di bali na lang. Mas maganda sigurong diretsuhin niya na ako sa mismong dahilan ng gulo. Sige, ikaw ang bahala. Pero grabe, much ang ginawa ni Pablo sa'yo, no? I mean, wala na ba talaga siyang mapiling iba? Ewan ko. Hindi ko na alam. Kaya nga gusto kong makilala mismo yung kabit niya. Dahil baka sakaling makita ko ang dahilan kung bakit nagustuhan siya ni Pablo. Ay naku, Mamshi, kahit ilang beses pa nilang ipaliwanag sa'yo ang sitwasyon, never, ever, ever magiging malinaw ang isang panloloko. Dahil walang tamang dahilan para dun. Naisip ko lang na baka mas better siya sa akin kaya nagustuhan siya ni Pablo. O di kaya may mga pagkukulang ako kaya… Mildred, makinig ka sa akin, okay? Lahat tayo may pagkukulang.
tao tayo, no? Hindi tayo perfect. Kaya hindi pwedeng maging dahilan yon para lokohin ka niya. Kapag mahal ka, mahal ka. Walang pero-pero. Pero... Pwede ba? Tigilan mo na ang pagtatanggol sa manloloko mong boyfriend, Hello? Nakita mo nang hindi niya kayang magbago, di ba? Niloloko ka nga ulit, di ba? Kaya please lang, huwag kang mag-ala-lawyer niya na kahit alam mong may kasalanan siya, ipapagtanggol mo pa rin ng bonggam-bongga. Okay, fine. Good! Mildred, tama? Yes. At ikaw si Erica, di ba? Oo, sorry na late ako. Aurang-aura si bakla, oh. Sapatos pa lang, pak na. Gusto mo sampalin ko na para matapos na agad? Uy, shh! Ano ba? Manahimik ka nga dyan. Mabuti naman at pumayag kang makipagkita sa akin. Ano ba pag-uusapan natin? Ano pa bang pwede niyong pag-usapan? Di kung paano mo nilandi ang boyfriend. Ay, mali. Hobby to be ng BFF ko. Una sa lahat, hindi ko nilandi si Pablo. Siyang nakipaglapit sa akin. Dahil mukha siyang mapera. Nabibigay mo sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya kaya nakipaglapit siya sa'yo, correct? Well, siguro. Or baka naman gusto niya lang talaga ako. Nakakaloka si bakla, ho! Seryoso ka? Gusto ko niya? Sa tingin mo, ipagpapalit ka niya dito kay Mildred? No offense, pero hello. Totoong babae tong kalaban mo. Kung ganon, bakit tayo nag-uusap dito? Bakit nakipaglapit pa rin sa akin si Pablo? At bakit pakiramdam ko natatakot sa akin yung kaibigan mo? Ay, naku, aba! Sonny, tama na. Alam kong mabuti kang tao, Erica. Alam ko rin na may nararamdaman ka kay Pablo. Dahil kung wala, hindi mo ilalagay ang sarili mo sa ganitong sitwasyon. At naniniwala ako na ayaw mong maging pangalawa ka lang sa buhay ng taong mahal mo. Kaya siguro naman naiintindihan mo ang ginagawa ko. Kung sasabihin mo ako na layuan ko si Pablo, for your information, matagal ko nang ginawa yon. Pero siya nga ang pabalik-balik sa akin eh. At bumibigay ka naman. Kung gusto mo talagang layuan ng isang tao kahit anong gawin niya, hindi ka bibigay. Sunny, right? Parehas lang naman tayo. Kaya naiintindihan mo ang sitwasyon ko. Na kapag may nahanap ka na taong tanggap ka at napapasaya ka, hindi mo naman bibitawan yun eh. Dahil sa mga katulad natin, minsan lang dumating yun. Excuse me, hindi mo ako kagaya ng mga aagaw. Kahit ganito ako, marunong akong rumispeto ng iba. At Erica, ngayon ko lang gagawin to. Mahal na mahal ko si Pablo. Ikakasal na kami. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na siya. Ibinaba ko ng sarili ko dahil mahal na mahal ko si Pablo. Kaya please, ikaw na ang lumayo. Magmahal ka na lang ng iba. Huwag mo na siyang agawin sa akin. Ako ang nauna. Kaya parang awa mo na. Tigilan mo na to. Tigilan mo na kami. Mga idol, hindi ko alam kung saan ako mas magagalit. Sa katotohanan na niloko ako ni Pablo o niloko niya ako para sa isang bakla. Lilinawin ko lang ha. Hindi ako galit sa mga katulad ni Erica. Kapederasyon pa nga niya ang best friend ko. Pero bilang isang babae, parang dobleng pangyuyurak sa pagkatao ko ang ginawa ni Pablo. At alam ko na sa pagkakataong yun, may kailangan akong itama. Oh babe, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba busy ka ngayon kaya hindi tayo magkikita? Gusto sana kitang makausap. Anong gusto mong pag-usapan? Itigil na natin to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang tungkol kay Erica. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag mo na akong gawing tanga. Huwag mo na akong bulahin dahil pagod na ako. Kung ano man ang ipapaliwanag mo, alam ko na. I'm sorry. Sorry saan? Sorry dahil nahuli kita o sorry dahil niloko mo na naman ako? Sorry sa lahat. Alam mo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ibinaba ko ang sarili ko. Kasi ganun ang pagmamahal, di ba? Lulunukin mo ang pride mo. Pero wala. Nasayang lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Hindi lang naman ako may kasalanan dito eh. Ano? Ang sinasabi mo ngayon, kasalanan ko pa kung bakit mo ako niloko? Oo, may kasalanan ka. At alam mo kung ano yon? Masyado mo akong mahal.
At kailan naging kasalanan yun? Dahil sa sobrang pagmamahal mo, parang hindi ako makahinga. Hindi ako nagiging totoo sa sarili ko. Parati kong iniisip na dapat hindi ito gawin kasi baka masaktan ka. Pigil na pigil ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Naririnig mo bang sinasabi mo? Hindi yun ang dahilan. Pero yun ang nararamdaman ko. Kaya naghanap ka na lang ng iba? Kaya niloko mo na lang ako? Hindi ko sinasadya yun. Kung sobra kitang minahal, pues, sobra rin ang pagpapasensya na binigay ko sa'yo. Ubus na ako. Pero piniga ko pa rin kasi ang sarili ko. Kasi baka meron pa. Baka kaya ko pa. Kahit kailan, hindi ko sinabi sa'yo na mahalin mo ako ng ganyan. Hindi mo nga sinabi pero nangako ka. Sinabi mo na mahal mo ako. Nag-propose ka, di ba? Para saan pa yon? Para lang sa reserba? Hindi ganun yun, Mildred. Ano? Para parati kang may uuwian kapag tapos ka na, dun ka naman sa isa. Pero kapag iniwan ka nila, alam mong hindi ka nag-iisa. Minamahal kita. Alam mo yun. Ang sakit mo naman magsalita. Pero mas masakit ka rin magmahal. Ang hirap mong mahalin. Kasi sinasaktan mo ko eh. Pinapahirapan mo ko. Pablo, hindi dapat ganun yun. Pero kabaliktaran lahat ng ginagawa mo. Itong singsing na to. Sa'yo na lang to. Ayoko na. Tinatapos ko na to kaya tama na. Pagod na ako. Hindi ko na nagugustuhan yung nagiging ako dahil sa'yo. Dahil sa pagmamahal ko. Tapos na kitang mahalin. Tapos na tayo. Tapos na ako sa'yo. Sa huli, itinigil ko ang lahat ng planong pagpapakasal namin ni Pablo. Tuluyan ko na ring tinapos ang relasyon naming dalawa. Hindi na baling halos mamatay ako sa sakit dahil sa paglimot ko sa kanya, kaysa naman magpakatanga ako para sa wala. Magmula noon, wala na kaming naging pag-uusap ni Pablo. Blinak ko na siya sa lahat ng social media accounts ko. At kahit matatagalan bago maghilom ang sugat sa puso ko, alam ko na darating din ang araw na muli ako magiging masaya. Muling magmamahal at sa pagkakataong iyon, totoo at panghabang buhay na rin ang pagmamahal na matatanggap ko. Dito ko na tatapusin ang aking sulat, mga idol. Sana naibigan ninyo ang kwento at nakapulutan ito ng aral. Nagpapasalamat, Mildred.